Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at happy New Year po sa inyong lahat mga kababayan. At eto nga, tinapos na nako palasyo at ombudsman na eto mga kababayan, malaking pasabog ni Locsin. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat po sa inyo at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, eto simulan po natin ating balitaan dito po Palasyo, nahuli na daw ang mga big fish sa flood control scam. Aba ito mga kababayan, pakinggan po natin ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Puro dilis lang daw ang nadidiingin at wala daw tilapia at lampas na daw ng Christmas. Ano po ang masasabi niyo doon, Yusek? Dilis po ba ang Diskaya? Dilis po ba si Saldico na ngayon ay nagtatago? Hindi po yata dilis yun. Oo nga, pero hindi nyo naman nahuli. Diba? Nagtatago nga no? Ang pinag-uusapan po natin dito yung nahuli at nakulong. Diba? Ito talaga si Claire Castro, parang pag nagsalita, kita mo napatawa yung nag-i-interview na patawa. Sabi niya, diba? Grabe ka Claire Castro So, ito muli ang Pangulo, ang DPWH at ang ICI po. Ang ICI ay nag-rekomenda na po ng mga kaso na siyang iimbestiga ng ombudsman. Ang DPWH, nagsampa diretso po sa ombudsman ng kaso. So, ang lahat po ito po, Angela and Diego. Ang dami naiinip. Tingin ko ito is just a propaganda against the president. Propaganda na naman against the president. Wala nga kayong nahuhuli. Hindi kaya kayo ang may propaganda at nilalaro nyo ang taong bayan, di ba? Paano naging propaganda yun? Kayo nga ang walang maipakita, nagtatanong lang po ang taong bayan kung nasaan na yung pinangako nyo. Kayo ang nagsimula. Kayo ang nangako, hindi naman po taong bayan, hindi naman po yung mga senador ang nangako. Kayo po ang nangako na mahuhuli na sila bago magpasko, di ba? Nabuwan pa lang, ang dami na pong issue ng warrant of arrest. Marami na po na mga millions worth ng kickbacks na isole. Nakita natin mismo ang pera na naisole. Right. AMLAC nag-freeze ng assets. Ang BIR nagsampa ng mga kaso. Ang dami nagtatago, ang dami nakulong. Maraming hindi naging merry ang Christmas. Pero bakit ang mga taong negatibo lang ang nakikita sa Pangulo? Hindi nakikita ito mga nangyari at naging accomplishments bago nagpasko. Yan po ang nakikita kasi puro naman kayo paninira sa kapwa ninyo, no? Binabalik lang no? Kung ano po yung ginagawa ninyo sa Duterte, yun lang din po ang ginagawa ng taong bayan, no? Kasi tahimik na ngayon ng mga Duterte, parang halos wala na nga tayong marinig, di ba? Kaya kaming taong bayan po, ang nagtatanong naman po, nasaan na yung sinasabi niyo mga big fish na manakulong? Wala, di ba? Wala. Pinagmalaki pa si Saldico, hindi naman nila nahuli. Ayan mga kababayan, New Year na New Year, mukhang hindi pa rin nagbabago si Ante Claire, Bopols pa rin. Diba? Samantala, eto naman, Marcos Jr. wala umanong paki sa kanyang bagsak na rating. Wala siyang paki. Kaming taong bayan, meron paki. Oo. Kasi pag bagsak ang trust rating ng isang leader, ng isang pangulo, no? Malamang bagsak rin ang ekonomiya. Kasi biruin mo, yung taong bayan walang tiwala sa'yo. Paano ba magtitiwala yung ibang lahi sa'yo? Yung ibang mga world leaders, paano sila magtitiwala kung tayo nga dito sa ating bansa walang tiwala sa'yo ang taong bayan, di ba? Hindi nababahala ang Pangulo sa pagbaba ng ratings dahil sa ginawa niya ay tamang desisyon kahit hindi ito popular lalo't maraming tao at politiko ang
maaapektuhan. Yan ang niloko nyo. Anong maraming politiko ang maapektuhan? Masayang-masaya nga sila dahil ikaw ang naging pangulo no? Itong mga politiko masaya po sa panahon po ngayon ni President Bongbong Marcos Jr. kasi malaya po sila. Malaya po silang makapagnakaw sa kaban ng bayan. Diba? Ito isipin po natin to. Itong lahat ng ito ay hindi po mangyayari, mga kaubayan, kung itong mga hinayupak na mga politikong magnanakaw sa kaban ng bayan ay mayroon pong kinatatakutan. At dahil nga wala silang kinatatakutan at malamang iniisip nila mas matalino pa ako dito, hindi ito graduate, mas matino pa ako dito, hindi ako addict, kaya I can control myself of nakaw-nakaw, di ba, sa kaban ng bayan. Yun lang yun Pero walang pakialam ang Pangulo Wala umunong pakialam ang Pangulo sa kanyang bagsak na ratings. Kayo mga kaubayan, ikaw ba may pakialam ka kung bagsak ang ratings ng isang Pangulo? Nababahala ka ba kung bagsak ang ratings ng isang Pangulo? Siyempre mababahala ka kasi ang tiwala ng trust ratings po yan no? Tiwala ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. Di ba? Oo. Sino bang naglagay sa'yo dyan? Taong bayan. Di ba? Ibinoto ka. Ngayon wala nang tiwalang taong bayan sa'yo, ay sana naman ay mag-step down ka na. Di ba? Aray ko po. Alright. Eto mga kaubayan, pasadahan po natin ang video ito na kung saan sabi po dito, nagdeklara na si T.D. Locsin, nagpasabog sa palasyo. Walang kawala. Lahat kahihiyan ang inabot. Pakinggan nga po natin ito mga kaubayan. Eto na po. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tunay talaga na walang lihim ang hindi mabubunyag matapos ang di umano'y sapilitan o iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa The Hague, Netherlands at mahatulan sa dayuhang hukuman o ICC ng Marcos administration. Kabilang na dito at isa sa di umano'y utak ang bagong ombudsman na si Boying Rimulya. Philippine Ambassador to United Kingdom, Teodoro Tadiboy Locsin Jr. Tila binasag na ang katahimikan at buong katotohanan. Sa wakas, nagsalita na rin sa publiko at matapang na tila binalibag ang kabulastugan ng gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Di man pinangalanan, ngunit natapwat tila nasa pool ng katotohanan at tila kahihiyan ang bagong ombudsman na si Boying Rimulya na isa di umano sa utak kung bakit nasa dayuhang hukuman ngayon ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, hindi inaresto ng ICC si PRRD, dinukot ng mga Pilipino at isinuko sa mga dayuhan. Ito ang matinding buwelta at matapang na kinontra ni Philippine Ambassador to United Kingdom, Teodoro Tediboy Locsin Jr. ang isang post sa social media na nagsasabing inaresto ng International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Locsin, hindi ito ang So mga kababayan, putulin lang po natin saglit, no? Happy New Year po sa inyong lahat. Gusto ko lang po kasi magtanong sa inyo, no? Kung bibigyan po kayo ng wish, no? Ngayong bagong taon, in terms of politics, total politika naman po ang pinag-uusapan natin dito. Ano po ang inyong magiging wish, mga kababayan, no? Sapagkat kung ako po ang tatanungin, mga karibyo natin, no? Ang wish ko sana ay mapauwi na po si former President Rodrigo Roa Duterte, si Tatay Digong dito sa Pilipinas. No? Yan po talagang wish ng maraming Pilipino. Malamang ganun din po ang nasa isip ninyo mga kaubayan. No? Sana nga po ay matupad ang ating kahilingan ngayong bagong taon. In terms of politics mga kaubayan. Alright.
ang pag-aresto, kundi isang pagkidnap na ginawa mismo ng mga Pilipino at mas masahol pa, isinuko pa raw ito sa mga dayuhan. Ang pahayag ni Locsin ay tugon sa post ni Philippine Law Street Jr. na nagsabing nang tanungin si Rodrigo Duterte ng isang nakababatang mambabatas sa isang pampublikong pagdinig ng Kongreso kung handa siyang humarap sa ICC. Mayabang siyang sumagot, "Sipain ko mga taga-ICC. Ngayon, nakakulong na siya sa kulungan ng ICC. Hindi na niya kayang bigkasin ang mga salitang iyon. Kinain niya ang mga iyon. Tapos na siya. Salamat ICC." At dahil dito, sa kanyang Facebook account, mariing tinutulan nito ni Ambassador Teddy Boy Locsin Jr. na aniya ay maling-mali ang ganitong naratibo. Si Rodrigo Duterte ay hindi inaresto ng ICC. Siya ay dinukot ng mga Pilipino sa Pilipinas at isinuko sa mga dayuhan. Kung siya ay may kasalanan, ipinahahayag natin na ang ating bansa at gobyerno ay walang kakayahang siya ay pananagutin. Dagdag pa ni Locsin, sa ganitong gawain, tinalikuran mismo ng bansa ang diwa ng soberanya, ang kakayahang magpatupad ng sariling hustisya. Sa paggawa nito, tinalikuran natin ang unang katangian ng soberanong kalayaan, ang pagkakaroon ng epektibong sistema ng hustisya. Binanatan din ni Locsin ang paniniwala ng ilan na kailangan ng mga dayuhan, lalo na't mga taga-kanluran, ang humusga sa mga Pilipino. Ang ideya na ang mga dayuhan, lalo na ang mga taga-kanluran, ay maaring humusga sa atin ay lubhang kasuklam-suklam. Ito ay pagtataksil. Sa oras na ito, bibigyan po natin ng pagpapaliwanag at mga mayor na punto itong napaulat na sadsad at lugmok, halos nosedive. Ito pong trust and approval rating ni Marcos Jr. At ano po ang epekto nito sa ating ekonomiya at sa kabuhayan ng mga mamamayang Pilipino. The worst ever for a president to have a negative below Correct. zero na trust and approval rating sa history ng ating politika at panggobyerno sa Pilipinas. Hindi pa po natatapos ang kanyang termino, halos nangangalahati pa lang si Marcos Jr. sa kanyang 6-year term bilang presidente ng Pilipinas simula noong 2022 ay lugmok at sadsad na po sa lupa ang kanyang trust and approval rating. Again, uulitin po natin, ang trust rating, ito po yung pagtitiwala. Ito po yung kumpiyansa ng mamamayan. Kung ikaw ba ay nararapat pa na manatili bilang presidente at naniniwala pa sila na ipagpapatuloy mo ang bilang matino at maayos na leader. Ang approval rating, ito naman po ang pagsang-ayon o ang pagbibigay ng approval ng taong bayan kung sila ba ay pumapayag at pumapabor pa na ikaw ay mananatili bilang presidente. So sa kasaysayan po ng politika sa Pilipinas, si Marcos Jr. po ang isa sa may pinakamalala at pinakamalubha na negatibo ang pagtingin at pagtanggap ng mamamayan kahit pa na nangangalahati pa lang ang kanyang termino. Halos 3 taon pa lang siya sa pagka-presidente. Pero sa 3 taon ni Marcos, mga kababayan, mahigit 4 na trilyong pesos, 4 trillion pesos po, ang inutang nito na wala namang pinatunguhang makabuluhan at para sa interes at kabutihan ng mamamayan. Mga utang na babayaran ng henerasyon ng mga Pilipino, subalit ang nakinabang at nagpasasa ay ang mga buwetri at gahaman na magnanakaw ng mga politiko na kasabwat ni Marcos sa pagnanakaw at Pilar Romualdez. Yan po ang katotohanan kung bakit galit ang sambayan ng Pilipino kay Marcos Jr. Pangalawa po, malinaw na ang kanyang pagkakalugmok sa kanyang trust and approval rating ay self-inflicted. Pag sinabi pong self-inflicted, si Marcos mismo ang may kagagawan kung bakit sumadsad at nag-nosedive at direkta sa basurahan ang trust and approval rating ni Marcos. Sapagkat lalo pong lumala ang kahirapan, lumalaganap ang kagutuman at kawalan ng trabaho at nalulugmok ang kabuhayan ng milyong-milyong mga Pilipino. We have never seen a situation kung saan po 6 sa bawat 10 Pilipino sa ilalim ni Marcos Jr. ang nagsasabi na sila ay hindi nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Ibig sabihin po, ito ay tinatawag na involuntary hunger. Ang pagkakahulugan po ng
involuntary hunger ay ang pagkakawalan ng kapagkakayanan at oportunidad na makakumpleto ng 3 beses na pagkain ang mga mamamayan. Yan, palatandaan po yan na ang nabubulok na politika ng pagtataksil at marumi na mga propagandang ginagawa ni Marcos Jr. ay nakakaapekto sa ekonomiya ng taong bayan at ng buong mamamayan sapagkat nawawala po ang trust and confidence ng mga mamumuhunan, ng mga negosyo at pati na ng mga international creditors. In fact, ang budget na ipinasa o ipapasa nila Marcos sa January na mayroon pa rin pong mga nakakarga na insertions, pork barrel at mga papalusutin na dudurubuhin ng mga pundo at kukurakutin sa kaban ng bayan, napapayagan niya ito kapag pinirmahan niya ang General Appropriations Act for 2026, lumalabas na zero credibility po ang gobyerno ni Marcos pagdating sa mga creditors sa international. Isa dyan na halimbawa, ang Korean government ay iniatras po nila ang 27 billion pesos na counterpart sa loan agreement or grant with loan agreement para sana sa pag-rehabilitate ng mga tulay sa Pilipinas. Pinigilan po ng Korean government ng South Korea ang tinatawag po na counterpart na mga 27 billion pesos. Pangatlo, mga kababayan, lumagana po ang walang trabaho sa ilalim ng gobyerno ni Marcos. Umaabot po sa mahigit 5 milyon na mga mamamayan ang walang trabaho. Ibig sabihin po na wala ng trabaho o dati nang walang trabaho. So kung i-compute po natin yan sa a family of 5, mahigit kumulang 25 million Filipinos ang kanilang pamilya ay kulang at halos walang trabaho. So yan mga kaubayan, no? Ito ang caption po dito, no? Big news. Lagapak na ang gobyernong Agba. VP Sara, mapapalitan na si Bungit. Ayan mga kaubayan, payag po ba kayo? Ngayong 2026. For example lang, palitan ni Vice President Sara Duterte si President Bongbong Marcos Jr. bilang presidente. Aba, kung ako pong tatanungin mga kaubayan, sa mas lalong madaling panahon. Diba? Ayan mga kaubayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang. Maraming salamat po.